Ihalin kita sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre po, narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. So we are on air in Dubai. Hello po sa lahat ng ating mga bantay at kasangga ng OFW International sa apat na sulok ng mundo. At syempre po, kami po yung napapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio, 1134 kHz ng inyong mga talapihinan. At syempre, batiin natin ang ating mga bossing dyan po sa ating mga katropa, DWWD. Hello po, ma'am and sir. Saludo po kami sa inyo. At syempre, thank you so much sa ating pong mga technical side, ating mga sundalo at mga kababaihang sundalo na ating pong mga technical side. Hello sa inyo. Thank you po sa inyong suporta. At syempre po, wala po tayong background ngayon. Walang missile. Okay lang po dito sa Dubai. Very peaceful, tahimik po. Thank you po sa UAE leaders. Talaga pong ang pagprotekta nila sa atin ay talagang tunay. Okay, nawala ang ating kapartner. Pasok ka ulit, partner. Hantayin ko lang. Ayan. Okay, pakilala na po natin. Syempre, ito po yung atin ding isang partner natin na matagal ng panahon yan, dito sa ating programa. At syempre, siya po ay medyo umiba lang po ng landas kasi sikat po siya ngayon eh. Syempre, pakilala na po natin ang ating cousin na nagluluningning sa bituin, At syempre, ang kanyang pangalan, lumulutang sa kanyang mga ini-interview na mga talaga naman, mga hindi basta-basta po ang ini-interview. Syempre, introduce na natin si Brother Hernan Falcon ng Exhibit Today and of course, ang Bible Forum. Hi bro! Bati ka sa ating mga tagapakinig sa apat na sulok ng mundo. Yes, hello. Nice na bumalik po dito sa nating tahanan ang ating buhay OFW. Siyempre dito tayo natuto, dito tayo nagkaroon ng kaalaman, karunungan tungkol sa broadcasting. Siyempre papasalamat tayo sa aking idol na pinsan, si Mystery Alpha, na siyang naging mentor ko sa aking pagbo-broadcast. And thank God, ginagamit po natin ito ngayon sa pagtulong sa economic ng Pilipinas at sa ating mga, siyempre sa mga OFW rin naman. At ito nga yung sa pamamagitan ng Exhibits Today. At siyempre po, tuloy-tuloy ang ating, hindi na pwedeng mawala ito, Tet, yung ating Bible Forum Live. And thank you, Teta, sa lahat po ng, dyan po sa DWDD, at siyempre sa ating lahat mga kasangga dyan ng Buhay OFW. Magandang gabi po. Naku, it's an honor po na may balik ako dito sa programang ito. Yes, and of course, huwag mo kalimutang batiin ang ating boss sa Exhibit Today. Ang mabait nating boss dyan. Sige, go ahead. Alright, binabati rin natin siyempre si Sir Rick Angeles na sana po ay lagi ho kayong sumusuporta kay Mystery Alpha. Siyempre binabati natin ng Exhibits Today, Binyo Design, Swedish Design at BSCI. At saka ayan, si Ma'am Jelly po. Jelly, binabati. And of course, a Bible Forum team. Hello sa inyo, mga brothers and sisters. Namimiss ko na po kayo dyan. Talagang napakalayo ko ngayon. Nandito tayo sa lugar po ng tahimik, napakasaya at napakasarap tirhan na bansa. Ito po yung Dubai United Arab Emirates. Thank you so much. We love you, UAE. Talagang ibang klase sila, bro, na mag-alaga ng kanilang mga foreigner, mga citizen, mga OFWs, lahat po. Imagine saan ka nakakita na mga turista na stranded dito ay binigyan ng free accommodation, free food, and visa. Wow, ang sarap. Kahit nasa 5-star ka pa, free ka dyan habang hindi pa nakakalipad lahat ng mga airplane. Okay, anyway, batiin din natin ang ating founding chairman ng Bantay at Kasangga ng OFW International. Walang iba kundi si Chairman
Chairman Albert Wanson. Hi Albert, Chairman, busy-busy yan ngayon sa kanyang mga livelihood. Okay, hindi na po tayo gano'ng magpapakatagal kasi maganda po itong tatalakayin natin eh. Ito po'y pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga OFW na nababahala. Ang karamihan po sa kanila, syempre yung kanilang mga moral medyo nasisira sa ngayon sa ibang lugar dito sa UAE. Kami po ay thank God at very peaceful dito sa Dubai. Wala kaming nakikitang missile, walang naririnig. At ayan po buong-buo ang ating Burj Khalifa. Okay, at syempre maganda po ito tatalakayin natin. Si Bro Hernan, alam naman natin ito pagdating po sa pagbibigay ng support spiritually at saka moral, talagang maganda ang ating tatalakayin ngayon. Yes, bro. Para po sa ating mga OFW, ano lang po kayo dito lang po kayo, wag aalis, wag mag-log out, maganda po yung ating tatalakayin na magbibigay sa inyo ng spiritual and moral support. Yes, bro. Yung apo mong maganda at mga dyan. Ayan, beautiful apo. Yan, apo natin yan. Okay, sige. Go ahead. Siya na po at medyo nasilip lang po ang aking apo. Magandang gabi po sa ating lahat ng mga OFW. Siguro nagpapakita po ang kapanahunan, Ate Tet, na kailangan talaga natin on this time ang guidance, siyempre yung mga payo at siyempre yung gabay ng Panginoon sa nangyayari po dito sa ating sandaigdigan, no? At yan Tet, ating aalamin sa ating isang oras na programa. Ano ba yung nangyayari? Ano ba ang ibig sabihin nito? At ano yung magiging dapat nating maging kaisipan tungkol sa mga sitwasyon na ganito? Yun po ang ating siguro tatalakayin, Tet. Yes. So, siguro una nating itanong muna, no? Bakit ba merong mga digmaan? No? Bakit may mga Right. tayo? Sabi mo nung iba, Tet, ito ba ba end of the world na ba? No? Ito na ba ang katapusan ng mundo? No? Siguro ang masasabi ko, Tet, let's go to the Gospel of Matthew 24. Siguro pwede ho kayo mag-text kung may mga tanong ho kayo or mga comment, no? Pwede ho kayo magtanong. Yes. During the time of our Lord Jesus Christ, ito ang maganda, Tet, sa Bible eh. Ang pagkakasulat ng Bible is past, present, and future. Mhm. So when you go to the Bible, magkakaroon ka ng unawa ng tinatawag na past event, tapos present event, at saka yung tinatawag na future event. So during that time, Ted, to cut the story short, merong nagtanong kay Jesus sa Matthew 24 verse 3 to 4, what is the sign of your coming? Ano ba yung mga senyales ng iyong pagparito? Sa amin kasi, Ted, no, in my 40 years ng pag-aaral ng Biblia, magkaiba kasi, Ted, yung coming of Christ at saka yung end of the world. Mhm. So yun lang po, no, yung aming gusto i-clarify muna. Sa aming pong sineshare po sa inyo, batay po sa Biblia, end of the world is different to the coming of our Lord Jesus Christ. At kami ni Tet, naniniwala kami kasi we are both a Christian family, and si Tet is masiglang Katoliko yan. Naniniwala siya doon sa si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik. No? Naniniwala ka ba doon, Tet, na si Kristo'y babalik, Tet? Tet? Siyempre, we are Catholic and Christian. Naniniwala po tayo. Babalik tayo naniniwala tayo na babalik si Jesus Christ. Tama, Tet? Yes. At yun ang tinanong po nung Matthew 24, may lumapit kay Jesus na alagad. Tatlo yung tinanong, Tete, in Matthew 24 verse 1, 2, and 3. Sinasabi doon, what are the sign? Kasi may sinabi sa Tet about the destruction of the temple. Yung tinayo ba ni Solomon, no? During that time, may malaking simbahan doon, templo na pinatay si Jesus. May sinabi si Jesus doon sa verse 1 na walang bato na nakapatong dito ang matitira. There will be a destruction of the temple of Jerusalem. Yung templo ba sa Jerusalem, may prophecy si Jesus Christ na masisira yun. Wawasakin yun. And it was fulfilled na yun eh. Naganap na yun during the AD 70.
sinakop yan ni General Titus, Mhm. no? Sinakop yan, talagang winasak yung Temple of God doon sa Jerusalem. Ngayon, may Okay. pangalawang tanong, sabi, what are the sign of your coming? Mhm. Tapos yung pangatlo, what are the signs of the ends of the world? So tatlo yung Tet, no? Yung sinasagot ni Jesus. Una, yung temple masisira, which is naganap na yon. Ito yung second na nagaganap, yung sign of the coming of our Lord Jesus Christ. Alam mo, Tet, ang galing ng Bible, Tet, eh. Mhm. Alam mo bakit, Tet? Talagang totoo yung sinabi ni Jesus, no one knows. Walang nakakaalam ng oras at araw o eksaktong pagdating ni Kristo. It was written in the book of Matthew 24:36. Siguro tanong mo sa akin, Ted, bakit hindi pinaalam ang eksaktong oras? Oo nga, bakit nga? Alam mo kung sasabihin ni Kristo, halimbawa dadating ako 2028, hindi ang gagawin ng iba, Ted, Ah, magluluko-luko muna pag malapit na dumating si Kristo, saka magpapakabait. oo, 'di ba? So, Maghahanda kumbaga sa ano, paghahandaan. yung naririnig natin sa mga Pilipino, sabi magpakasaya ka muna, no? Saka na yan, yung pagbabago. So that's why Hmm, ang dating ni Kristo, Ted, is like a tip of the night. Yung bang oo. yung you are always ready, dapat ganon. Na anytime darating si Kristo. No, dapat ganon ang attitude mo, Ted, na yung mga Mm. taga-OFW natin, dapat ganon. Huwag yung saka na. Saka na tayo magpe-pray, saka na tayo magbabasa ng Bible, saka tayo magbabago. No. Oo. Dapat we are always ready. Tama ba yun, Ted? Ano masasabi mo ron? Oo naman, siyempre hindi natin talaga alam ano kung kailan So, 'yan, kaya siyempre handa tayo. So, ibig sabihin 'pag sinabing handa, ano-ano ba 'yun na dapat nating paghandaan? ako yan ang maganda. Oh. Ito na nga ang advantage natin, Ted. Okay, no one knows. Kaya ang dami, alam mo, Ted, no, mag-Google ka lang, there are some, I call him, sorry ha, I call them false preacher, they are predicting, darating si Kristo, ganitong Mm, oras, mm. ganito, meron nga isa naku, ibenta nyo na yung mga gamit nyo. Oo nga, Darating, wala meron naman akong dumating. narinig na ganiyan na mga couple. So, nangyari, Ted, yumaman lang yung yung nagtuturo. Ngayon, hindi naman dumating si Kristo, no? Binenta ng mga membro dahil nagbigay ng oras, eh. Meron pa nga isang time, Ted, dadating daw yata si Kristo, January 1, unang madaling araw. Nung tinignan sa petsa, mali pa yung petsa, kaya nagkamali-mali. Ayan, 'yan ang mga prediction. O, Anyway, so yan. yung tinatalakay natin bro yung giyera 'no, yun nga yung Connect, sinasabi. ako dun, Ted, ito yung maganda, Ted. Oh, sige, So, ang sige, go ahead. advantage natin, Ted, Hmm, hindi lang tayo basta nagpe-prepared. Ang isang maganda sa may takot sa Diyos, lalo ni ating mga OFW, mm. 'pag may takot ka sa Diyos at may Bible ka, Hmm, whatever Bible, kay Catholic Bible, kay oo, Protestant Bible, meron kang gabay. Kumbaga meron kang sign na makikita, na correct. 'pag nakikita mo na yung mga sign na ito, nagsasabi na lalo kang mag-prepared, lalo kang maghanda kasi ito na yung malapit na pagdating ni Kristo. And what are these signs? Ayan na, doon tayo papasok. In Mm, Matthew 24:6, sinabi ni Jesus, isa doon daw, Ted, hmm. makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng digmaan. 'Yan, So, oo. magkakaroon ng mga digmaan sa iba't ibang bansa, Mm, kaharian laban sa kaharian, no? Bansa laban sa bansa. Siyempre pagtapos ng ng giyera, kapatid, katulad hmm. ngayon, Ate Ted, dito sa Pilipinas nagtataas na ang gasolina, Yes. no? At magkakatulog. Actually ngayon umattend ako ng mga exhibit, no, and some, hindi ko naman sinasabi 'to para ma-discourage ang Pilipinas, but there are now company, Ate Ted, na Hmm, na nagwo-worry na baka masigit pa ito sa COVID kasi COVID may panic na, oo, baka panic mawalan ng mga buying, hindi pa naman gano'n pero there are some company na natatakot na sila na baka magkaroon ng, maubusan, ng pagbawas ng mga shortage. trabahador kasi nga, Hmm, we are run by gasoline, 'di ba? O oo, gas, 'di correct. ba? Oil. So 'pag may mga kumpanya gumagamit ng ng oil, maapektuhan ang kanilang mga Yes. production. Usually 'yan mga factory, 'yan. So, Pero halimbawa,
nakakabahala rin lang bro eh, kasi nakamonitor ako kanina umaga sa balita. Wala pa ngang pagtataas, nauna na yung ating mga owner ng mga gasoline station. Ano yan? Wala pang ina-announce, nauna na sila. Oh, 'di Eh, ba? ganun naman yata ang tao, parang lovers of money, parang nauuna agad eh, no? Oo, parang Sigurista eh, no? ayaw malugi eh. Gusto pa tumubo kahit may giyera o ano man. Mm. So Okey. yun po, ito, kingdom against kingdom. When I trace this, Iran, bro, Hmm, and America, hmm, alam mo pala, yung Iran, Tet, it is noon, yan isa sa, merong biblical, no, sorry to say that, no, hmm, pero, meron talagang hula sa Biblia, na hmm. itong, alam mo kasi yung Iran, ang tawag pala dyan, Tet, Persian. Yan pala yung isang, Oo, mm, isang dakilang Persian, bro, na yan pala yung isa sa makapangyariang bansa na hmm. sorry magiging kasangkapan para talaga pahirapan ng Israel. Hala. Nakas siya, no? 700 BC and talagang yan ang magiging makakabangga talaga ng Israel. Hmm, Nakasulat sa Biblia sa Ezekiel ayun, mm. 38 to 39. So yan ay prophetic na yan, yung paglalaban na yan ng tinatawag na Israel at saka ng Amerika ng Oo, so ito ang susunod niyan Tet, hindi lang yan ang tanda hmm, magkakaroon pa ng mga lindol. naku po. Isang araw Tet, nakakausap ko na alam mo naman nagko-coverage tayo dati sa DOST, no, Mm. na-interview ko yung Sino direktor. Secretary Solido? Oo, na-interview ko siya sa isang kumpanya, sa isang show. Oo, Propac ba yun? Propac? Oo. Sabi ni may nakakausap ako, Tet, hmm, na ngayon daw, Tet, hindi na binibilang kung ilan ang lumindo sa buong mundo, eh. Ang hmm, binibilang ngayon kung gaano nakalakas, oo gano'ng 'yan. katindi. So bale yang predict na yan, hindi yan prediction, eh, it's a science and technology na nakukuha nga ng secretary ng ating, PBOX na nade-detect na may padating, kaya lang hindi lang masabi kung kailan. Kasi active na Siyempre yung fault acts natin. acts tsaka acts of God yun, Tet, eh. Oo nga, eh, Walang talaga. makakaalam walang makakaalam ng oras, pero yung epekto alam nila tsaka saan Oo, manggagaling. alam. Kaya nga iyan pa Pero yung isang pinaghahandaan. yung yung kung kailan at sa hindi Diyos ang nakakaalam yon. Now, Oo, alam na natin that this prophecy, 'pag sinabi mo kasing prophecy, hindi yan katulad ng mga kanto-kanto na manghuhula, mm. yung bara-baraha o kaya bolang Oo, kristal. correct. Pag sinabi ng Diyos yun, listen to me, no, listen to us, ni Ate Tet, ito ay mangyayari whether we Mm, like it or not. It was written and it shall be done. Kailangan mangyayari talaga yon. oo, Kaya, so yun po, no, unang-una dapat natin sabihin ito na hindi tayo nananakot, but oo, Jesus mismo nagsabi na 'pag malapit na siyang dumating, siyempre number one, dadami reliyon, ang dami ng reliyon ngayon, oo, 'no? Magkakagutom, lilindol at magkakaroon ng mga digmaan. There will be a war, kingdom against kingdom. At yun nga, alam mo sabi ni Jesus, ito yung mabigat, Ate Tet, hmm. ito ay pasimula pa lamang. Simula pa Kapag lang. oo, pasimula pa lang. Pero Hin alam mo yung sinasabi nga na yung sinasabing malapit, ibig sabihin niyan hindi yung malapit na baka nga wala na tayo sa mundo bago mangyari yan, eh. Hindi ba? Sa sobrang ano. siguro makaka-experience tayo yung mga little bit. Oo, Ah, yan. ang dalangin ko lang, 'no, Tet, ito na yun, Tet, ito naman yung advice natin. Alam mo marami tayong 'pag 'pag nag-usap kasi tayo, Tet, talaga naman kulang sa oras, kaya lang siyempre kailangan natin i-shortcut. Mm. Siyempre ano naman yung preparation ng OFW at ng ating mga kababayan? Oo, Um, tsaka ito yung madalas tanungin, yun nga, ano ang epekto sa mga OFW at paano natin sila magagabayan, importante yun, para mabawasan yung takot nila at balisa at pag-aalala sa nangyayari. Kasi andito ako, eh, may mga nakakausap din ako 'pag lumabas kami na stress na, hindi na malaman, eh. Madalas kasi sabihin ko sa kanila, ako nandito rin,
thank you, tahimik yung lugar namin. Pero sila, hindi ko sila masisi kasi bro, ang Abu Dhabi, nandun si Opo. Chok, hindi yan tinitigilan ng missiles. Talagang diretso yan. Mabuti na lang kamo na i-intercept. At saka sabi nga nung son ko, parang nagiging normal na sa buhay nila yung mga nag-aano ang missiles at nai-intercept. Kaya sabi ko sa kanya, ingat ka diyan. Anyway, sabi nga 'pag oras mo na kasi meron ditong nangyaring driver, nagda-drive lang, nabagsakan ng debris, na patay. Yun nga sasabi, 'pag oras mo na kahit saan ka nandoon. Kaya yun ang Tama. inaano ng ating mga OFW bro, bigyan natin sila ng, ano 'no, kung paano mababawasan yung kanilang, alalahanin na hirap yun, family nila, tsaka yung mga Yes. kamag-anak, yan, isa pa yan. So, bigyan natin sila ng, advice. Yes, Tet, ito'y tinatawag nating time of crisis. And Jesus said, talagang merong ganyan. Pero ang ganda ng advice na Tet, doon sa Matthew 24:6, Hmm, huwag kayong magulumihanan. Ano ba yung magulumihanan? Huwag kayong mag-worry, huwag kayong huwag mag-alala. maguluhan, Ah, oo. oo, yes, magulumihanan. Number one, yun yung sinabi ni Tet na ang buhay ng tao nasa kamay ng Diyos. No? Nasa kamay ng Diyos. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 10:29 na alam mo yung Maya, kung bilhin yun Mm, sa panahon ni Kristo, 2.5, kumbaga 2.5, parang walang halaga. mm. Pero walang mamamatay na Maya kapag hindi ka pahintulutan ng Diyos. Sabi ni Jesus, Yes. mas mahalaga kayo kaysa sa Maya. Meaning to say, walang mamamatay na tao pag hindi niya kapahintulutan. O sabi Mm, mga Ted kanina, no, kung oras mo na, oras mo na. Pero mm. kung may takot ka sa Diyos, kahit oras mo na, bibigyan ka pa niya ng extension dahil Yes. niya ng Mm, mahabang buhay. Kasi mm. pag nakita ng Diyos, halimbawa si Ted, nakita ni Lord, halimbawa tayo Ted, naka-destino lang tayong mabuhay ng 100. No? Tagal na, no? Pero meron tayong objective na makatulong pa sa ating mga kababayan, di ba Ted, no? Na Oo, makatulong tayo sa OFW, bibigyan ka pa ng Diyos ng mahabang buhay. Ganun ng correct. Diyos. So number two, alam ko nagwo-worry kayo, Ted, nagwo-worry ang mga Pilipino ngayon sa mga kababayan nila, na lalo na sa mga nasa ibang bansa kasi Mm, may mga record na ngayon Ted na namamatay na Pilipina. At sabi mm, mo nga yung isang driver, no? mm. Alam mo, yun yung Sa lagi natin Pakistan napapag siya, Oo, Pakistan. Yung lagi natin namatay na sinasabi Pilipina parang sa ano yata, sa Israel yung caregiver, na yung bagsakan po. oo, So, natamaan yung kanilang yung lagi kinikis. natin napag-usapan, liban sa pagtitiwala natin sa oras at panahon ng Diyos sa ating buhay, siyempre ang pagdadasal, yun naman ang sikreto natin. Yan, oo. Yung Ngayon, prayer, nabanggit mo yung pagdadasal, siyempre marami nagtatanong, paano bang pagdadasal? yung sinabi ng Panginoon sa Filipo 4:6, sabi, huwag kayong mabalisa, kundi sa lahat ng bagay, ipaalam nyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan at siya ay bibigyan kanya ng kapayapaan. Mhm, Yung yes. you have like a father in heaven who guide you and protect you. Kaya yung mga kababayan natin sa OFW, bagamat malayo po kayo sa pamilya nyo, may isang Diyos na nagmamahal sa inyo at Correct. kumukupkup at nag-iingat sa inyo. Napakalapit lang niya sa inyo kung kayo po'y laging nananalangin. Tama ba yun, Tet? Yes, correct. Ako naman bro, alam ko well-versed ka sa Bible, kahit nakapikit ka, alam mo yung laman yan, eh. Basta ako ang ano ko lang yung Psalm 91, awit 91. Talagang Wow. daily, daily, gabi, umaga, kahit na may mga kung ano-ano pang maririnig ka diyan o sila nagwo-worry, mag-e-evacuate o ano, pero ako feeling ko, bakit ako kalmado? Parang sabi nga nung mga nandun sa Pilipinas, "Ba't parang ikaw lang yung cool na cool diyan?" Sabi ko, "Hindi naman, parang ako lang yung cool na cool." Siyempre lahat ng nananampalataya, nananalangin ng talagang taimtim, cool lang 'yan. Siyempre bahala na si Lord 'no, kung ano man yung plano niya, 'di ba? Yes, oo, naalala ko, Tet, yung isang kwento, Tet, makakwento ko lang, Tet, ha. May isang nagpabi niyang gano'n, may contest, Tet.
Mm. pintor, pwede niyo bang i-drawing yung peace, yung kapayapaan? Sabi Mm. ganon. Yung isa nag-drawing, nilagyan niya ng isang napakagandang ilog, no? Tapos nilagyan niya ng napakagandang mga puno. Mhm. Tapos nilagyan niya ng isang ibon na tumatalon at sumasayaw. Sabi niya, ito ang kapayapaan, sabi nung isang pintor. Tinignan Mm. nung judge, sabi niya, ay hindi. Isa naman nag-drawing. Nako, yung ilog talaga namang parang kala mo yung kumukulo, tapos may bagyo, Oo. tapos may puno, naghahampasan, tapos nilagyan niya ng isang ibon na natutulog. Oo, Sabi, kalmado. Bante. yun ang kapayapaan, sabi niya, sa gitna, in the midst of this happening in the world, you trust in God and then you have a peace of God. You can Yes. sleep in the hands of God. You can trust your life to God. You are in the hands of God. Naku, walang masamang mangyayari sa'yo. Yun ang sabi ng Diyos. Do you believe that, Ate Tet? Oo Na walang naman. oo. Sabi nga, Walang, ang mga ibon ay mahal ng Diyos. O, di ba? oo, Nami-miss ko talaga yung pagpunta diyan sa inyo, kami nila Dan. Nami-miss so, namin talaga na kailangan nandito ka na yes, sa April 5. Tet, andito ka na sa April 5, Meron akong malaking swimming, sa April 5. inshallah. Inshallah, matuloy akong pauwi. Birthday ko yan, Tet. Birthday namin ni Oo Kuya nga, John. April, ang bilis ng panahon, ano? Oh. So, yun lang po. Anyway, Yun ang yes. ipapayo natin sa ating mga kababayan na sa OFW. Sabi nga, in man's extremity, it is God's opportunity. Wala tayong magagawa, no? Sarado airport, yung iba Oo. sarado din, no? Sa inyo ba bukas ang airport? Ang airport dito, bukas na, pero ang lumilipad pa lang yung Emirates Airline. Ah, Yung sasakyan ko yung Cebu Pac, di pa, Standby daw muna kami. Kasi siyempre yung Emirates Airline, alam mo na ito yung bansa nila. Pero at least priority, yung mga naka-book na na-cancel, yun yung pinauwi muna nila. Mga bayad yun, yung mga na-cancel na yun, mga naano lang kasi nga dahil biglang gano'n, napauwi na nila yung mga yun. Ngayon, hintayin natin kung ano, kung matatapos ito, ano, walang nakakaalam ng ano nito. Siguro, meron lang akong tanong ano, tayo mag-neutral tayo 'no, kasi opo. pansin ko dito sa lugar ko, ano sila yung, sa isang side sila, meron din na kabila na isang side. So, ibig sabihin nahahati rin 'no, so sa nangyayaring gulong ito nahahati ang mga support. Meron sa kabila, meron sa kabila. So tayo hindi tayo puwedeng magbigay ng ano natin kung sino yung ating sinusuportahan. Pero Opo. ang number one lang na conflict na ano dito, pinaglalabanan ay ano sa tingin mo? Well, siguro ano yan, ang tingin ko, Ted, ang pinaglalabanan diyan is, yung power and authority. Power. Oo, saka Hmm. yung threatening. Alam mo yung threat na, Oo, oo. natatakot yung isang bansa, baka makagawa itong isang bansa ng isang makapangyarihang weapon na puwedeng Oo, ayun, mag-dominate ayun, o okey. super authority. Alam mo naman ang isang cause ng digmaan kahit sa pamilya, Mhm. yung inggit. Alam mo yung inggit natin at saka yung selos. Tama ba yun, Yes, Tet? yan lagi Oo, ano, laging nangyayari yan. Anyway oo. bro, meron tayong natitirang 9 minutes. Bilis ng oras. Sige, sa 9 minutes sige baka meron pang puwedeng ihabol. Sige, ayun lang, Tet, 'no, tinatanong mo kung anong reason siguro. Hmm, Yun nga, nakikita ko dito yung conflict. power, yung authority. Eh, Laging ganyan. sa the other side, siguro yung tinatawag ni Kame Digmaan, gusto din naman protektahan ng isang bansa ang kanyang bansa. Correct. Lahat ng puwedeng mangyari. Mm. But, Tet, naniniwala tayo that Jesus Christ is the King of Peace. Yes. Siya siya ang peace of ano tawag dito? Prince of Peace. So, Yes. hopefully ang mga OFW natin, ang ating dalasal lang po sa programang ito, na kahit po nasaan kayong lugar at yung pamilya niyo'y malayo,
may pangako po ang Diyos. Sabi sa Hebrew 13:5, huwag kayong matakot, hindi niya kayo pababayaan, Correct. hindi niya kayo iiwanan. Yun po ang aking Yes. masasabi. At saka bro, ano man ang iyong reliyon, syempre marami sa ating nanonood ngayon, mga brother natin ng mga Muslim, ano siya, Assalamualaikum. Ramadan Karim, ayan, 6 p.m. Dubai time, magsisikain na yan, fiesta, parang fiesta. Tapos kinabukasan, fasting sila, ganyan the whole day. Ang saya, ano ba bro, ang ganda ng Ramadan ngayon, talagang parang ang ano nila, mga tao, hindi mo makitang natatakot sa gera, pasyalan ng pasyalan. Pagdating ng 6 p.m. fiesta, kainan. Kaya yung mga brother natin, mga kapatid natin na Muslim, yan, enjoy po yung Ramadan Karim yan, enjoy niyo po yan. At alam ko, ano man yung, kanino man tayo nananalangin, iisa lang yan, di ba? Iba lang ang pangalan. Isa lang ang may lika sa atin. Iba-iba lang ng pangalan yan. Ayan. Okay, bro. Sige, go ahead. Sige lang po kapatid na Tet, na siguro sabi ko nga, this is the time for unity. This is a time to respect one another. At siyempre ang programa ng Buhay OFW, always to unite. Yung mga nag-aaway dyan, mga nagkakagulo dyan, the message of the program of Buhay OFW sa DWWD is to bring peace, joy, hope sa mga Pilipino po, lalo na mga OFW natin. God bless you sa lahat. Kay Dan Marvin Reyes, binabati ko. Si Marlene, ako, namimiss ko na yung mag-asawang yan. Siyempre, si Christian. Ayan, hello Christian. Nako, gusto ko makapanood ng concert mo dyan, pagpunta ko dyan Uy, sa oo, Dubai. galing ng YY Do, no? Hinahangaan na sila. Why do? Sana pagpunta niya sa Pilipinas, maiges ko naman sila sa church, no? Yung kanilang concert. Naku, super. Pag mapakinggan mo yung boses, kala mo nasa sky, nasa ulap. Parang nasa ulap ang boses. Sa akin ba yung Hindi ko- nagmana? Yes. Oo. Alam mo, hindi ko nga alam, no? Magyayabang lang ako sandali. Ba't ba ang lahi natin lahat ay magagaling? Oo nga alam mo talagang talented ang family namin, yung bloodline naming lahat, talented. Oo. Fun dancing, singing, si Lola Medi nakita niyo naman lahat po ng talent nasa kanya na. Yan. Si Ann kumusta na rin siya? Eto, babati siya, nasa Odela siya. Tian, bati po ka, Tian. Hello po, Ang galing-galing na nitong couple na 'to, Talagang napapanood natin nag-i-interview ng mga big time, no? Ayos po 'yan bro, na maganda yung teamwork ninyo talaga, no? Talagang match na Salamat. match sila. At, 'yan, subaybayan niyo rin po yung mga ng exhibit today, kung may mga diyan sa SMX, no? 'Di ba lagi diyan ang inyong mga Opo, bukas po ay sa Thursday, Friday, Saturday ay magbubukas po ang pinakamalaking event po dito sa SMX at sa World Trade, ang Worldbex po. Oy, Worldbex. Worldbex na naman. Alam mo bro, palagi ka nakikita ng mga kasama natin sa media. Sinasabi nila sa akin, oo sige, lapit lang kayo dun kay bro. Pag meron yung pagkain, hayain kayo. Alam niyo naman si bro, pag nasa SMX exhibit today, kilalang-kilala yan. Kaya nga sabi nga nila nga, pag nakikita ka nga daw, gano'n. Oo, di kayo pababayaan yan. Yan. Anyway, naku, namimiss ko. Hayaan mo, pag nakabalik ako, papasyal. Sabi mo nga, birthday mo, saan ba gagawin? Sa Arsiaga Resort, na gusto ko nandun kayo nila dandan to Saan yun? celebrate. Doon din sa Muntinlupa rin, madali mamalaman eh. Sa lugar niyo. Sige, sana Siyempre gusto ko, diba every time na pag birthday ko, nandun ka lagi. So, Oo naman, oo, pinupuntahan last year ka nandun. namin. Oo. God's will, makauwi ka na. Sige. Tet, samantay ko lang, Tet, bago ako magpaalam, Tet. Okay, go ahead. Ina-announce ko lang every morning, morning from 6 to 9, at saka po 12 to 2, at saka po sa gabi, ang ating pong Bible Forum Morning Devotion, Evening Edition, at saka po yung Tanghali po edition po. Ang Morning Devotion with Bro ng Bible Forum Live, siyempre sa Facebook, sa YouTube, sa Gmeet, at sa iba't iba po mga platform, mapapanood na po tayo ang Bible Forum Live. Ted, thank you! Yes. And God bless to at And of lahat ng course, OFW. antabayanan nyo yung magkakaroon kami ng live ni bro para Ayan. masagot namin yung mga tanong ninyo. Lalo ngayon,
sa tapanahon. Yes. Maganda pa na, maganda tayo long yung tungkol sa mahal na araw, maganda to, yung marami Oo sila nga mga pala, no? April. ano tayo, mag-Lenten ano tayo, Lenten Yes. na teka muna, last year yata na-invite ako nila ano, 'di ba, doon sa channel nila. Oo, nila Pero sa hindi ko na NBC babanggitin. AM. Sila baby. Oo, Oo, nagustuhan nila yung mga tanong daw na walang nakakasagot, ikaw lang daw nakasagot. ay, salamat sa inyo. Oo nga Salamat. pala, sige. Sana nandiyan na ako sa Holy Week, ano? Pero God pag hindi knows. man, siguro mag-ano tayong dalawa, mag-Lenten season Oo, tayo. kailangan Yung mga may natin ng mga OFW natin yan, kailangan Kung yan. may problema, magpa-on na tayo, magbukas tayo ng linya para mabigyan natin sila ng mga payo Yes. sa panaginip, Yes. sa birthday nila, at sa Yes. gabay nila ng episode natin. Ha? Mm-mm. Thank you, Ted. God bless. Pagkaano, umpisa natin mag-podcast. Yan ang ano rito ngayon sa Dubai, ano? Naka-podcast sila. Oo, Thank tingnan you, natin. Ted. God bless. Okay, Bye-bye. bye-bye. Thank you so much, bro, and regards to our bossing. Ayan, okay pong narinig ninyo ang ating pong brother Hernan Falcon na isa po sa humahawak po ng exhibit today, yung pong mga exhibit na ginagawa sa SMX. At syempre, siya rin po ang head brother ng Bible Forum na talaga pong anywhere po napakaganda po ng kanyang mga tinatalakay at mga tanong na hindi nyo kayang sagutin ng mga iba. Yan po si Brother Hernan. Okay, ayan po sa 2 minuto. Sana po ay marami kayong natutunan sa aming tinalakay po ni Bro Hernan. Maging kampante na po kayo, relax. Huwag ma-stress, panalangin lang po yan. Pag kayo po laging nananalangin, hindi po kayo mag-aalala. Maraming salamat po sa ating technical side, sa ating pong DWWD Katropa Radio, and of course, ang bantay at kasangyan ng OFW. Pansamantala po tayo magpapaalam. Ito po si Terry Alpha mula po sa bansang Dubai. We love UAE. Thank you so much, UAE leaders. Thank you. Maraming salamat po. Good luck po. God bless. At manalangin po tayo na maging tahimik na po sa lahat. Maibalik na po ang katahimikan. Bahala na po si Lord kung ano pong gagawin niya. Pero linawin po ang pag-iisip ng ating mga leaders sa mga bansa, about bansa na nangangalit, nanggagalaiti sa bawat isa. Sana po ay God shower you with blessing at linawin po ang inyong pag-iisip. Okay, thank you so much. Goodbye po at sa susunod po nating pagkikita. Ito po si Terry Alpha. God bless and saludo po kami sa ating mga katropa. Bye!